sa pagpapatuloy ng ating kwento. Sir, nagawa kong matukoy ang kinaroroonan ni Mr. Shin. Pumasok siya sa isang D-rank dungeon sa Songpe District kasama ang 4 na iba pa noong 1:00 ng hapon. So malapit lang siya dito. Good job Huiso, wika ni Taehan. Sir, may gusto lang ako itanong. Sa pagkakaalam ko, si Mr. Shin ay isa lamang rank D creator. Bakit ganun na lang kayo ka-interesado sa kanya? Ganun ba ang tingin nyo sakin Huiso? Well, I guess. Karamihan ng tao ay makikita lang siya bilang isang rank D creator. Batay sa kanyang stats at records, lahat ng impormasyon dito ay magsasabi na isa lamang siyang D-rank creator. Pero ang kanyang rental agreement skill, masasabi kong naiiba. Ang paggamit niya ng skill na yon ay napaka-impresibo, ngunit ngayon lang ako nakakita na sa ganoong paraan ginagamit. Maaari niyang gamitin ang skill na yon para sa pera or kapangyarihan, ngunit mas pinili niyang itago ang kanyang pagkatao. Sa katanuyan, madali niya lang mararating ang posisyon ko dahil sa kanyang kakayanan. Well, I guess, kailangan ko siyang makausap ng personal. Hindi ko pa naramdaman ang ganong sensasyon. Maaari kong pakawalan ang buong kapangyarihan ko nang hindi nag-aalala na maaaring masira ang aking sandata. Napakaraming blacksmiths ang kilala bilang master sa kanilang propesyon. Kung saan-saan ako nagpunta, nasubukan ko na lahat ng sandata. Ngunit wala pa ni isa sa kanilang lahat ang na-meet ang expectations ko. At hindi lang yan, karaniwan sa abilidad ng mga creators, ay kaya lamang nila mag-summon ng normal na laki at itsura ng sandata. Pero si Junso, ang kanyang mga sandata, higit pa sa normal na klase pagdating sa disenyo at kalidad. At tila walang limitasyon ang kaya niyang gawin. Ang ability ni Junso ay maaaring magbigay sa akin ng pagkakataon na magamit ang aking kapangyarihan na wala ni isang sandata ang kayang matagalan. Usually, kailangan ng 5 miyembro sa isang party para ma-clear ang isang D-rank dungeon, at inaabot ito ng 4 na oras. So, may natitira pa akong 1 oras. Huiso, ano-ano ang mga schedule ko ngayong araw? Meron po kayong meeting sa Guildmaster ng Yanmo Guild mamayang 7 PM sir. Sagot ni Huiso. Cancel mo lahat, pupunta tayo ng dungeon. Sa pagkakataong ito, hindi na siya pwedeng mawala pa. Wika ni Taehan. Samantala, sa loob ng isang dungeon kung saan nandoon si Junso. Hindi ako makapaniwala. Paano ang isang helper ay kayang makalikha ng ganitong klaseng espada? Nagawa kong masira ang sandata ng dungeon boss nang hindi masyado gumagamit ng mana. Maaaring nasa rank B o higit pa ang sandata na ito. Akala ko nang masira ang aking sandata ay katapusan ko na. Sino mag-aakala na ang kasama nating helper ay may ganoong klase ng ability? Sabay tawa naman ng lalaki habang manghang-mangha sa hawak niyang espada. Buong buhay ko, hindi pa ako nagkaroon ng ganito kagandang klase ng espada. Maraming salamat Mr. Helper, pasasalamat naman ito. Mas marami akong nagamit na mana kesa sa inaasahan ko. Wika naman ni Junso, hindi ko inakala na ang isang grupo ay mahihirapan sa isang ordinaryong dungeon. Hindi sana ako mamroblema dito kung meron pa akong sapat na mana. Nakaramdam ako ng umaapaw na mana dati sa dungeon na yon. Pero, hindi na yun bumalik matapos kong gamitin para matalo ang golem. Kaya ngayon, kaya ko na lang gumamit ng KTting na mana gaya ng sa isang rank D Awaken. At least, sapat na rin yun para makapag-summon ako ng sandata. Sinong makakapagsabi ng ang memorya ko sa nakaraang buhay ay magiging malaking tulong? Ang Create skill ay ang pangunahing kasanayan na nagbibigay kapangyarihan sa mga creator na makapag-summon ng isang bagay. Simple lang ang paggamit ng skill. Kapag mas maraming mana ang ginamit, mas mataas ang kalidad ng nalilikhang bagay. Pero may isa pang paraan para mapahusay ang bisa ng skill na hanggang ngayon ay hindi pa natutuklasan. At yun ay ang kaalaman mo kung paano gumawa ng isang sandata. Ang mas malalim na pag-unawa sa bagay na lilikhain ay may epekto sa pagpapahusay ng kalidad nito. Ang susi rito ay ang kaalaman, hindi lang nito pinapahusay ang kalidad ng produkto, kundi pati na rin ang kahusayan sa paggamit ng mana. Kahit pareho ang bagay na lilikhain ng 2 tao gamit ang parehong dami ng mana, ang pagkakaiba sa kanilang pag-unawa sa bagay na yon ay maaaring magdulot ng malaking diferensya sa kalalabasan ng isang sandata.
Naalala ko na itulak ko ang sarili ko sa mga hangganan upang magkaroon lang ng mas malalim na pag-unawa sa mga armas. Nagsaliksik ako, nag-training bilang isang hunter, at kumuha ng mga aralin sa paggawa ng sandata sa mga blacksmiths. Pero sulit naman, dahil ramdam ko talaga ang pagkakaiba kapag hawak ko na ang aking mga kagamitan. Hindi ko masabi ng eksakto kung gaano ito kaganda, pero ramdam ko ang malaking pagkakaiba. Lalo na't nagagawa ko ang ganito gamit lang ang kaunting mana. At kahit ganun, kailangan ko pa rin ng mas maraming mana. Kailangan kong gamitin ang create at rental skills ng sabay, at minsan, sobrang nakakapagod ito. Kaya lang, ang mga gamit na may kinalaman sa mana ay sobrang mahal, at sa ngayon, pangarap ko na lang ang magkaroon ng isa. Ang tanging mana-related item na kaya kong bilhin ay mga mana potions, dahil ito ay mass-produced. Kailangan ko pa ng mas marami. Kahit ang mga potion ay mahal pa rin bilhin sa sahod ng isang helper. Wala naman akong choice dahil wala naman mag-hire sa isang rank D creator para maging support. Dapat maging masaya pa rin ako dahil may progress naman kahit papaano. Kailangan ko na lang ng konti pang demonic energy. Siguro mga 20% pa. Kaya kailangan kong mag-clear ng marami pang dungeon, dahil bawat isang dungeon ay 1% lang ang nadadagdag sa bar. Pero may isa pang paraan para mapabilis ko ang pagkumpleto. At yun ay ang pagpasok sa misclassified dungeon. Yun lang ang paraan para maka-absorb ng sapat na demonic energy. At alam ko kung saan ito matatagpuan. Ang problema lang ay hindi mo malalaman ang level ng dungeon hanggat di mo ito pinapasok. At sa totoo lang, nagkaproblema sana ako noong nakaraan kung hindi dumating di Tehan. Siguro dapat asahan ko na lang na may makaharap na rank C or mas mataas pa na halimaw at paghandaan ko na lang. Wala na rin naman akong choice. Yun lang ang paraan para mas lalo akong lumakas nang hindi nabubunyag ang pagbabalat kayo ko bilang rank D. At sa paglabas nila ng dungeon, nagpaalam na ang grupo sa isa't isa at matagumpay namang nabura ni Junso ang kanilang mga alaala tungkol sa kanyang kakayahan. Nang biglang may tumawag sa kanyang pangalan at ito'y sina Taehan at Huiso. Mr. Shin, naaalala mo pa ba ako? Maniniwala ka ba kung sabihin kong hindi? Tungkol ba ito saan? Tanong naman ni Junso. Meron lang ako gustong i-discuss sa'yo, may konting oras ka ba ngayon? Sabay abot ni Junso ng calling card. Ang Overkill Guild ay isa sa 3 malalaking guilds sa Korea. Hindi pa ako sa ngayon pwedeng ma-involve sa mga major guilds. Mas magandang gumawa na ko ng dahilan at umalis. Sabay talikod naman ni Junso at nagpaalam na hindi siya pwede at may dinner reservation pa siya. Pinigilan naman siya ni Taehan at sinabing hindi niya pagsisisihan kung bibigyan niya ito ng oras. Promise, hindi tayo magtatagal, ako na rin bahala sa dinner wika pa nito. Hindi ako makapaniwala na ang Guildmaster ay may oras sa mga kagaya kong rank D support, sagot naman ni Junso. Well, sabihin na lang nating oo. So, anong sadya ng Guildmaster ng Overkill sa isang D-rank support na kagaya ko? Siguro naman, hindi lang tayo nandito para magkwentuhan lang? Tanong ni Junso. Mr. Shin, siguro alam mong isa akong berserker. At kaya kung magbigay ng napakalakas na pinsala, ngunit hindi lahat ng sandata ay kaya itong i-handle. Kaya ang pangunahing kailangan ng isang berserker ay humanap ng nababagay na sandata at stable na supplier. Nagpunta na ako kung saan-saan. Dito at sa abroad, mula sa mga kilalang master blacksmiths, rare weapon creator. Nagbigay ako ng oras at kahit anong halaga. Para lang sa isang sandata na magbibigay sa akin ng kahit maliit na pag-asa. Ngunit wala sa mga sandatang yun ang kayang sumabay sa lakas ko. Maliban sa isa. Mukhang hindi gumana or walang effect kay Taehan ang rental agreement skill. Ngunit sa pagkakaalam ko, ang mga berserker ay walang skill na kayang kontrahin ang spell. Marahil naging pabaya ako, dapat mas maging maingat na ako pagdating sa mga high-level na hunters. Bulong naman ni Junso. Didiretsahin na kita, Mr. Shin. Maaari ka bang sumali sa aking guild? Alam kong hindi ka nagtatrabaho para sa ibang guild. Kaya naman, bibigyan kita ng isang magandang deal kung papayag ka. 100 billion won contact. May kasamang bonus at share sa loot kada mission. Ang kontrata ay sa loob ng 1 taon, at may 10% na increase sa kada taon na mag-extend ka.
Ngunit humindi si Junso sa inaalok-anya ni Taehan at wala pa daw siya balak sumali ng mga guild sa ngayon. Sa paglabas ni Junso, tinanong naman ni Huiso si Taehan kung bakit siya nag-offer ng ganoong klase ng halaga. Inaasahan ko na may maganda kang rason, pero hindi ba't masyadong malaki ang offer mo? Wika nito. Alam mo, nasasabi mo yan kasi wala ka sa pinangyarihan at hindi mo nakita ang mga nasaksihan ko. Matagal na panahon na, nung huling sandata na hinawakan ko ay hindi sumigaw para humingi ng tulong oras na ginamit ko na ang kapangyarihan ko. Ang sandata na yun ay kayang sumabay sa lakas ko at manatiling buo pagkatapos kong gamitin. Sa tingin mo, gaano nakalaki ang nagagastos ko kada taon dahil sa pagsira ko ng high rank na sandata? Tanong ni Taehan. Kung kaya niya nga gumawa ng ganoong klase ng sandata, ang ino-offer niyo ay barya lang. Pero wala pa tayong nakita na kayang gumawa ng ganon, kahit ang mga kilala sa industriya. Sigurado ba kayo na kaya niya talaga? Wika ni Huiso. Sigurado akong kaya niya, kaya handa akong ibigay sa kanya lahat para lang magtrabaho siya sa atin. Sagot naman ng Guildmaster. Nanghihinayang naman si Junso sa pagtanggi niya sa offer ng isa sa 3 kilalang guild sa Korea. Alam kong magagamit ko ang tulong ni Taehan at ng Overkill Guild, pero hindi pa ito ang tamang oras. At isa pa, kaunti na lang naman ang kailangan kong hintayin. At sigurado akong babalik ulit siya. Samantala sa loob ng isang dungeon, kung saan nagkalat ang mga walang buhay na katawan ng mga halimaw at mga hunter, ay meron isang misteryosong lalaki na pumapatay sa mga ito. Sino ka? Tanong ng hunter. Kadalasan nagmamakaawa na ang mga tao o nawawala na ng malay pag ganito na ang nangyayari. Pero ikaw, siguro yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag na hero. Sagot naman nito. Bakit mo kami niloko? Gusto mo ba kaming patayin lahat para masolo mo ang mga loot? Well, hindi naman tungkol sa mga ganyang bagay, pero hindi ko sasabihin sa'yo. At isa pa, mamamatay ka na rin naman. Kaya hindi mo na kailangan pang malaman. Pero pwede kong sabihin kung matatalo mo ako. Wika ng misteryosong lalaki na umaapaw ang killing intent. Napaisip naman ng hunter na kung didistansya siya ay mas mapapadali lang ang buhay niya. Kaya mas pinili na niyang sumugod ngunit, madali lamang itong nablock ng kalaban at, ang hawak niyang espada ay nagawa nitong patalsikin. Binigyan pa siya nito ng isang malakas na sipa dahilan para tumilapon siya. At ngayon ay nagsimula ng makaramdam ng takot ang hunter. Naglakad papalapit sa hunter ang lalaki, habang kumikiskis ang talam ng espada sa sahig na mas lalong nagpanginig sa takot sa hunter. Na-excite ako kaya tinanggap ko ang trabaho nato. Dahil ito ang unang pagpatay namin ng mga hero ngayong taon. Ngunit isa ka lamang maliit na isda. Pero at least may tapang ka para atakihin ako. Pilit namang nagmamakaawa ang hunter ngunit wala na siyang magagawa. Mabilis na tinapos ng lalaki ang hunter katabi ng mga walang buhay na katawan ng kasama nito at ng mga halimaw. At tila parang hindi pa nasiyahan sa ginawa niya ang lalaki. Akala ko makakahanap na ako ng magandang makakalaban, ni hindi pa ako pinapawisan. Sabay ibinaon niyang muli ang hawak niyang espada sa hunter. Huwag kayong mag-alala, gagawa na lang ako ng report na nahirapan tayong makipaglaban sa boss monster at sa huli ay nasawi kayo sa labanan. Kung sa bagay, madalas naman mangyari ang ganun bagay sa mga misclassified na dungeon. Wika nito habang may nakakatakot na ngiti. At nakuha pa nitong kuhanan ng litrato ang mga pinatay niya at idagdag sa kanyang koleksyon. At muling may nagpakita na isa pang misteryosong nilalang at mukhang ito'y kasamahan din ng lalaki. Nagmadali akong pumunta dito kasi nabalitaan kong meron tayong mga precious na sangkap dito, wika ng babae. Ha, anong pinagsasabi mo? Lahat sila ay mga walang kwenta. Sinabi ko naman sa'yo na wag na natin tanggapin ang trabaho na ito at hayaan muna silang lumakas pa. Ang ibig sabihin ba nito'y pinapangunahan mo ang ating master? Sambit naman ng babae na may nakakatakot na tingin. Ang sensitive mo naman, hindi ba ako pwedeng magsaya ng konti? Siguraduhin mo lang na ikaw na ang bahala sa ibang bagay. At huwag mo kalimutan ang pinanggako mo. Nahahayaan mo akong lumaban sa isang S-rank na hunter. Hindi ko pa gaanong magamit ang kapangyarihan ko at ayaw mong mag-iwan ako ng maraming sugat sa mga katawan nila para dyan sa ritual na yan. Wika ng lalaki. Huwag ka mag-alala, sasabihin ko din sa'yo pag okay na lahat.
Wika ng babae habang gumagawa ng isang ritual. Iniisip ko kung anong makukuha ko ngayon. At biglang may lumabas na tila isang espiritu ng halimaw galing sa katawan ng hunter. Tignan mo, ito ba ang nasa isip ko? Mukhang tama nga ang sinabi ng master. Sambit pa nito. Samantala, sa labas ng isang dungeon gate. Dumating ka na rin sa wakas. Ha, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Junso. Nakilala mo agad ako, medyo matalas ka din. Sagot naman ni Taehan. Well, ikaw lang naman ang kilala kong may weapon case na ganyan. At bakit ka ang ganan dito? Andito ako para i-clear ang dungeon. Isang D-rank dungeon? Sigurado ka ba? Tanong naman ni Junso. Isa sa mga guild members ko ang medyo masama ang pakiramdam kaya ako na ang pumalit, wika ni Taehan na mukhang hindi talaga titigilan si Junso. At tinawag na sila para pumasok na ng gate. Inaasahan ko na babalik siya. Pero hindi sa ngayon. Wala na akong choice kundi magpalit ng plano. Bulong ni Junso sa sarili. Sa pagpasok ng dalawa sa dungeon, muling tinanong ni Taehan si Junso tungkol sa pagsali nito ng guild. Mr. Shin, bakit nga pala ayaw mo sumali ng mga guild? Sumagot naman si Junso ng, akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Kaya pakiusap, huwag mo na ulit itanong yan. Habang ang mga kasama naman nila ay nag-uusap tungkol sa isang C-rank dungeon na binayaran ng malaki ng isang guild sa isang auction. Napansin naman ito ni Taehan. Interesado ka ba sa mga gate auction Mr. Shin? Kung sasali ka sa guild ko ay maaari kang magbid at manalo ng mga special gates na rank B pataas. Hindi lang dahil sa mga rekurso namin, may dalang mga pribilehiyo at benepisyo ang pangalan ng guild. Ang pagsali sa isang guild ay may malaking kahulugan para sa isang awakened. Ang malalaking guild ay hinahangaan at pinupuri ng publiko, at nag-aalok ng kita at insentibong lampas pa sa karaniwang tinatanggap ng karamihan. Pero hindi lang yun, nagagamit mo rin ang malawak na impluensya ng guild at ang lahat ng benepisyong kasama nito. Halimbawa, ang pagbid para sa karapatang pumasok sa mga espesyal na high-rank gates. Hindi lang ito tungkol sa kakayahan o galing sa laban. Kailangan dito ng impluensyang politikal at presensya. Kaya natural lang na may monopolyo ang malalaking guilds. Lahat ng bihirang lots na matatagpuan lang sa ganitong mga dungeons, kanila na agad. Sigurado akong may mga layunin kang gustong maabot bilang isang awakened, Mr. Shin. Ang pagdadala ng pangalan ng Overkill Guild ay magpapadali sa'yo na makamit ang kahit anong mithiin mo. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit mo tinanggihan ang alok ko. Wala ka nang pakialam doon, naiintindihan ko kung bakit ka ganyan, at sigurado akong wala pang tumanggi sa alok ng Overkill Guild. Pero gusto ko lang linawin, kahit anong klaseng offer pa yan. Hindi ako sasali sa kahit anong guild. Sagot naman ni Junso. Napaisip naman si Taehan sa dahilan ni Junso kung ito ba'y natroma sa nangyari sa mga kasamahan nito dati sa isang dungeon. Ayon sa mga nabasa niya sa reports, o meron pang ibang dahilan. At kung ano pa man yun, ay hindi niya maaaring sakuan si Junso kahit ano pang mangyari. At nang makarating na sila sa teritoryo ng mga halimaw, ipinaliwanag naman ng leader ng team ang tungkol sa dungeon. Siguro naman ay nakita niyo na ang SCOT report? Ang makakalaban natin dito ay mga Legion Spiders. At isa sila sa mga madadaling kalabanin. Ngunit ang nagpapahirap lang dito ay marami sila kung umatake. Ang sabi sa report ay nasa 50 silang lahat. Kaya, hindi tayo gaanong mahihirapan sa kanila. At isa pa, ang mga pangil nila ay paralyzing acid, kaya wag nyo hayaang makagat kayo nito. At inilabas na ni Taehan ang kanyang espada at sinabihan si Junso na huwag itong lumayo sa tabi niya. Huwag mong isipin ng helper. Mag-focus ka lang sa laban. Wika naman ni Junso. Ang mga combatant ay dapat protektahan ng mga support at helper sa kanilang koponan. Bawat hunter ay kailangang panatilihin ang prinsipyong ito, anuman ang kanilang kakayahan o sitwasyon. Ibig sabihin, kailangan kong gawin ito, gustuhin mo man o hindi, Mr. Shin. Sagot naman ni Taehan na tila gusto talagang makuha ang loob ni Junso. At nagsimula ng sumugod ang mga halimaw kasabay ng mga nagkikiskisang tunog ng mga galami nito sa lupa. Mukhang hindi naman masyadong nahihirapan ng grupo kahit hindi pa tumutulong si Taehan. Ngunit makikita nating hindi akma ang report sa dami ng Legion Spiders.
Dumagsa ang napakaraming kalaban na mabilis na lumalabas sa kanilang lungga at kinailangan na ni Taehan kumilos dahil hindi na ito maganda para kanyang mga kasama. Dahil hindi ganoon kalakas ang mga Legend Spiders, hindi na kinailangan pang gamitin ni Taehan ang talam ng kanyang espada, at ang aura lang nito ay sapat na upang ubusin sila. Ngunit ang mga kasama ni Taehan ay nagsimula ng mapalibutan ng mga kalaban. Nagmadali naman si Taehan upang matulungan ang mga ito at sinabihin niya si Junso na sumunod lamang sa kanya. Subalit naglakad ito patungo sa direksyon ng mga Legend Spider. Laking gulat naman ni Taehan sa ginawa ni Junso at sumigaw ito na umiwas dahil handa niyang pakawalan ang kapangyarihan niya upang iligtas ito. Ngunit ito'y taliwas sa kanyang inaasahan. Muling ginamit ni Junso ang Greed Skill. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang espada lang ang kaya niyang i-summon dahil sa kakulangan ng kanyang mana, hindi gaya sa nagamit niya nung kinalaban niya ang golem. Gayunpaman, nanatili ang pagkagulat ni Taehan na kaya palang gumamit ni Junso ng isang AoE skill. At dahil sa kakulangan ni Junso ng mana, gumawa siya ng isang sandata na tila isang latigo na may patalim sa dulo. At sa bawat kumpas nito ng kanyang daliri, ay isa-isang tumatama ito sa lahat ng kanyang nais patamaan. At sa loob lamang ng 10 segundo ay inubos niya lahat ng Legend Spider sa kanilang harapan. At nanatiling hindi makapaniwala si Taehan sa kanyang nasaksihan, kung paano sa sandaling oras na yun ay inubos ni Junso ang kalaban. Itinuturo naman ni Junso ang iba pa nilang kasama kung tutulungan pa daw ba ito ni Taehan dahil mukhang nahihirapan na ang mga ito. At muling bumalik mula sa pagkakagulat si Taehan at sinabi kay Junso na mag-uusap sila pagkatapos nila makalabas ng dungeon. Humingi naman ng pabor si Junso na kung maaari ay sabihin ni Taehan na siya ang pumatay sa mga Legend Spiders. At mabilis na inubos ni Taehan ang mga natitirang mga kalaban. Nagpasalamat naman ang leader at hindi inakala na ang kasama nila ay ang Guildmaster ng Overkill Guild. At sa pag-check nila kung naubos na ang mga Legend Spiders, ay may nakita silang isang lagusan. Iminungkahi naman ng team leader na huwag nang magpatuloy at i-clear ang dungeon. Sapagkat, ang dami ng bilang ng Legend Spider at ang layout ng dungeon ay hindi tumugma sa report ng iskot at ito'y masyadong delikado. Baka naman pwede tayo magpatuloy dahil nandito naman si Guildmaster yun. Wika naman ng isang kasama nila na gusto talagang ma-clear ang dungeon. Naiintindihan ko na gusto mong magpatuloy ngunit hindi tayo pwedeng umasa na lang kay Guildmaster yun. Oras na pumasok tayo sa dungeon boss, wala na yung balikan pa. Gustuhin ko man magpatuloy ngunit kailangan natin lumabas na dito. Bigla naman nagsalita si Taehan na okay lamang sa kanya na magpatuloy, dahil pumunta siya dito para mag-imbestiga. At kung okay lang sa team leader ay susunod lang din siya sa utos nito. At isa pa, kailangan niya din makita at maimbestigahan ang boss chamber. Madali naman na sumang-ayon ang team leader at nagpasalamat sa tulong ng guildmaster. At nais nitong si Taehan na ang maging leader sa kanila ngunit tinanggihan nito ni Taehan. At muli silang nagpatuloy bagtasin ang lagusan hanggang sa makarating sa pintuan ng boss chamber. Nagbigay muna ng konting paalala ang team leader tungkol sa kakaharapin nilang kalaban bago sila pumasok ng pinto. Ang boss monster na kanilang haharapin ay isang Queen Legend Spider na may difficulty level na rank D. Wala itong masyadong kakayanan sa pakikipaglaban at ang pangingitlog lamang ang priority nito. Kaya masasabing mas madali makalaban ang boss monster. Pero yun ay base sa mga lumang report. Hindi pa nila alam kung anong naghihintay sa likod ng pintuan. Sa pagpasok nila ng chamber ay agad na nagpakita ang Queen. Ngunit sa isang atake lamang na ginawa ng mage ay namatay agad ito, na ipinagtaka naman nila. Kaya nag-utos ang team leader na umatras muna, nang biglang may naramdaman silang malakas na presensya. Biglang lumabas mula sa katawan ng Queen Spider ang tunay na anyo nito. Ang Arachna, na may difficulty level na B+. Ito ang Queen na namumuno sa lahat ng mga Spider type na nilalang. Matalino at tuso, hindi nangingitlog. Lumalaki ang kanyang lahi sa pamamagitan ng pagsakop at pagnanakaw ng teritoryo ng ibang spider type na nilalang. May kakayahang magbigay ng kapangyarihan sa kanyang mga alagad. Halos manginig naman sa takot ang tatlong kasamahan nila Junso nang mabilis na umatake ang Queen patungo sa direksyon nila. Nagawa naman na agad mapigilan ni Taehan ang atake nito gamit ang kanyang espada.
Hindi naman makapaniwala si Taehan na may makakaharap silang rank B or higit pa sa dungeon na ito. Makikitang hindi sapat ang mga simpleng pag-atake at nagsisimula ng mabasag ang gamit nitong espada. Kinakailangan ni Taehan makapagdulot ng malaking pinsala sa isang swing lang ng kanyang espada. Ngunit sa muli niyang paggamit nito, kasabay ang pagpapalakas ng kanyang aura, ay tuluyan na itong nagkapira-piraso, dahilan para hindi na niya masalag ang pag-atake ng Queen. At buti na lamang ay nakapag-summon si Junso at nablock nito ang atake ng Queen na ikinagulat ng lahat. Susubukan ko munang kumuha ng konting oras, at igagawa kita kaagad ng magandang sandata para sayo. Kaya maghintay ka lang, wika ni Junso.